nung pag-akyat niya nung hagdanan, may dadala siya hagdanan, 'di ba? Nahulog siya kasi dahil pinagtahan niya yung ulo niya, yung kamay niya ang na ano niya ng bato, na tamaan. At binigyan din kami ng, wait lang, saan ba yun? Itong dalawang stuffed toys ng, ayan, nakalagay pa talaga yung sign ng Sparkasa, yung red, ayan. Guys, thank you for watching. Thank you for watching. Please like, share, and Subscribe. Bye! God bless! Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco 1 and Bosco 2. Oh! Hey! Hello guys, welcome back to another vlog. Getso me Oliver Kagas. Guys, meron po tayong, yes, it's bad news, and at the same time meron din tayong good news. So mauna tayo sa bad news para matuwa naman tayo after sa bad news na ibalita ko sa inyo. Kasi po, yung asawa ng ate ko, si Ate Leslie, di ba? Kapatid ko. Yung asawa niya, si Kuya Nuno, na ano siya, dinala sa hospital po. Kasi po guys, nahulog siya sa hagdanan doon sa trabaho niya. Wait lang be, kasi Andy naglalaro kinakagat-kagat niya yung ano ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Di ba? So, sa trabaho siya, sa banana plantation, di ba, siya nagtatrabaho. So, ngayon, may hagdanan kasi kailangan niya kailangan niya umakyat. So, he used that. Nanahulog man siya guys. Kasi nga, galing din yung kuya ko kasi, kay Nuno, nagkasakit din siya, but okay na siya, kaya nag-back to work na siya. Kasi na-slide siya, no? Sabi ko, bakit kuya, bakit sunod-sunod yung mo sa, sunod-sunod yung pagkasakit mo. Kasi nag-start po siya yung sakit niya, sa katawan niya, kasi nung election, di ba, and BPAT kasi yan siya guys, parang barangay tanod siya sa amin, at di ba, nung election, kailangan bantayan yung election, kaya kulang yung tulog niya. Sabi pa ng ate ko, uuwi na yan siya, Oliver, ganitong oras, kulang tulog. Tapos, magtrabaho pa yan siya sa banana plantation. Tapos, sa BPAT pa, kailan, di ba, dami yung, sabi ko, grabe talaga to si Nuno ba, no? Ano siya, very hardworking din talaga to guys. Hindi, ayaw niya na dyan lang siya, ayaw niya na isa lang yung trabaho niya, which is yung regular work niya. Gusto niya, meron pang another, yung part-time. So, ngayon, dahil doon, tapos na election, di ba guys? So, congrats sa mga nanalo nyo, mga bet nyo, nakagawad, barangay captain, congrats sa inyo. So, to make the story short, hindi naman yun ang vlog natin. Okay na siya. Pagkatapos na-slide man yan guys, na-slide sa ibang, another work na naman yan, another job na naman, at na-slide siya, kaya sabi, yung ate ko, nagpahilot, tumatawag ako sa ate ko. Sabi ng ate ko, hinihilot niya. Well, tumatawag yan, hinihilot niya kasi nga, masakit yung paa, yung dito din niya. At, after no, naging okay na. Doon nagsimula, umakyat siya, sa trabaho niya, umakyat siya. Nung pag-akyat niya nung hagdanan, may dadala siya hagdanan, di ba? Nahulog siya kasi sabi niya, he felt dizzy. Yung, paano siya ba, nahihilo siya. So, hindi niya na control, kaya nahulog siya kasi yung hagdanan parang feeling daw niya umiikot daw kasi nga nahilo siya, di ba? So nahulog siya. So ang ginawa kasi nahulog siya. So ang ginawa niya nung pagkahulog niya, ginano niya talaga yung ulo niya. Ang ulo niya ang pinoprotektahan niya talaga guys. Matalino din talaga to, no? Alam niya kung ano ang dapat protektahan. So nung pag-protect ng dito niya, pagkahulog niya guys, kung hindi daw niya ginanon yung kamay niya, ang ulo niya ang tawag nito, matamaan ng bato. So, dahil pinagtahan niya yung ulo niya, yung kamay niya ang na niya ng bato, natamaan, at saka yung isa pa yung kamay, naipit pa kasi pag ganun man yung isa, naipit yung isa na so grabe talaga guys. At saka walang nakakita pa sa kanya walang nakakita kasi mag-isa lang siya noon. Mabuti na lang yung ate ko, yung isa ba, asawa ng kapatid ng papa ko, yung nakita sa kanya, at hindi pa talaga nakita kasi kumakanta pa daw yun. As kinuno, hindi pa siya magsasabi na, help, yung kamay, yung asawa kasi ng ate ko mataas.
So, mataas yung mga bias, no? Sa lahat. So, ginaganon yung kamay, ginaganon ba? Pero, parang kaway-kaway daw. Buti na nakita daw. Nakita siya. Ang sabi pa noon na, oh, ano nangyari sa'yo? Kasi babae yung nakakita sa kanya, nagpatulong siya sa mga ibang mga trabahante na makakilala din namin, kabarangay lang din namin. Mabuti na lang, kung saan nakaka-assign yung si Kuya Nuno ay malapit lang sa bahay ng ate ko. So, dinala talaga siya doon sa mama ni Kuya Nuno kasi doon man mas malapit. Dinala siya, parang, so sabi sa pa, gidayong siya papunta doon para hilot-hilutin. Nagkape po pala ako guys ha, kasi parang nalamig na yung kape natin. After noon, nihilot na no. So sabi ng ate ko, nag-decide yung ate ko na dalhin siya sa hospital kasi yung ulo niya kagis may dugo pa. Sabi pa nung nakakita yung tumulong sa kanya na para buhatin siya, dito ka natamaan sa bato na to kasi yung bato may dugo pa na naiwan. So dinala siya sa hospital, yung kapitbahay kasi namin may sasakyan. So doon siya pinasakay, diretso na sa Makilala, sa specialist Makilala. So, hindi ko pa yun alam ha. Hindi ko pa yun alam na ano nangyari pagka, hindi pa tumawag yung ate ko. So, si Jenny ang tumawag sa akin. Sa kuya, si Kuya Nuno na dinala sa hospital. So, alam nyo naman ako kagis na makarinig ako ng hospital na, lalo na member of the family namin, no? Ay, nako. Para akong mawindang, di ko alam kung ano gagawin ko. Kahit hindi grabe ka guys, no? Kahit hindi grabe, pero iba yung pakiramdam ko kapag sa hospital. Kasi feeling ko na 50-50 na pag hospital. So, gusto ko siyang maano sa utak ko na maiba na yung pananaw ko about dyan. But, nas kinuno naman talaga kagas nung pag-uwi ko siya. Grabe yung pag-asikaso niya sa akin at doon ako nakatira sa bahay nila, di ba? At mabait naman talaga sa kinuno. Ay, wala kang maano ba? Basta mabait siya. Kahit hindi pa ako nakapag-Germany kagas, doon ako kay ate ko nakastay, di ba? Wala kang marinig sa kanya na, ay, Oliver, bakit ganito? Dito ka nakatira dapat? Ganito ka, magtulong-tulong. Wala akong narinig sa kanya. Kahit sa ate ko din, wala akong narinig. Kaya, kapag, parang it's give back ba sa akin, no? Na kapag sa kanila, ano mayari, kahit sa ibang family ko, ganun din talaga kapag may emergency. So, tumawag yung ate ko, sabi ng ate ko, pahiram ng magpahiram na sila ng pera kasi daw, wala silang allowance. Kasi, yung ate ko that time, pumunta rin siya na makilala din. That time talaga, pupunta siya na makilala dapat kasi bibili siya ng bigas kung wala na pagkain sa bahay. At bibili pa ng mga, tawag nito, pagkain at saka, din sa grocery for the, kasi may tindahan man yung ate ko na maliit din, pagkabisihan niya. Oo. So, wala na siyang allowance ka, guys. Oo. Kasi, din ng ate ko, hiram din ng pera sa akin ba, bago lang din. So, ngayon, mahihiya daw siya sa akin na maghiram ng pera sa akin. Kaya tumawag siya. Sa ano pala nangyari, ate? Sabi niya, nandun sila sa Makilala ngayon, na nasa ospital. So, ang ginawa, sabi niya, babayaran kita kasi parang may paluwagan yung ate ko noon, yung ripa-ripa ba, tawag sa atin. Sabi niya, kapag siya na makatanggap noon, babayaran daw niya ako. Kasi wala sila pang allowance. At saka sa hospital, di ba ka guys, yung bibigyan lang ng pagkain, yung free na pagkain, yung pasyente lang. Sino magbabantay? Yung ate ko. But good thing din sa ka guys, kasi din, kahit hindi good thing, no, pero good thing na rin din to. Diba, nangyari yun sa trabaho, no? So, ang covered noon, ang PhilHealth, kasi may insurance yung Kuya Nuno ko, at saka yung company magbabayad kasi nangyari yung aksidente sa trabaho. Ganun naman talaga dapat, no? Kapag may aksidente, sagot yun ng company kapag doon nangyayari sa trabaho. Sabi ng ate ko, mahiram daw siya ng pera. So, sabi ko, wala, ikaw, ng ate ko, kapag may emergency sa amin kasi magbibigay ako ng pera. Nagbibigay talaga ako kasi nga, alam ko yung feeling no na may emergency, tapos utangin pa yung pera. So, mas, pag gusto mo lang lumabas ng hospital, pero may alahanin ka pa rin na pangbayad, bayaran ng utang. Gimat sa Egbert. But ngayon, tinitingnan ko yung palagi kong sinisindan ng pera. So, pag tingin ko, ang rate is very low. So very, yung exchange rate? Super liit. So ngayon, naghanap ako ng iba pang mga remittance center or app na kung saan malaki ang exchange rate. Alam niyo ba kung ano to? So ito, dahil yellow ang kulay ng t-shirt ko, meron tayo dito, Transfer Go. Ayan. Uy, wait lang. Kasi may pa pala yung Face ID kapag i-open mo yung Transfer Go. So ito yung Transfer Go.
Hindi pa makita. Basta may, and, isa siyang app na kung saan pwede ka makapag-send ng pera kung saan ka man ngayon sa Europe, kung sa Germany ka ba, sa Europe, sa Amerika, sa Asia, pwede ka makapag-send ng pera back to the Philippines. Pwede to sa bank, remittance center, sa Paymaya, GCash, GrabPay, pwede ka makapagpadala ng pera. At saka guys, may good news din po. Kung new user ka lang po sa TransferGo, magbibigay sila ng free twice. Mag-send ka ng twice, libre yun, wala yung bayad sa TransferGo. Grabe sila ka-generous, no? At saka, malaki ang exchange rate. Kasi naano ko talaga, guys ba, na-differentiate ko talaga na, hala, mas malaki pala ang TransferGo. Why na TransferGo ang gagamitin ko na? Diba? Kasi ang laki na exchange rate. Tapos, nako, super brato man. Super low yung fees, yung transfer fee nila, no? So, kung gusto niyo po siya gamitin ang TransferGo, maglagay ako ng link dito sa description down below para i-click mo lang yung link, diretso ka na doon sa app. Diretso ka na kung ano ginagamit mo na ngayon na cellphone, no? Kung Android ba yan, kung iPhone ba yan, yes, you can use it ka, guys. At saka, kapag gamitin mo yung link ko, click ka lang ka doon, diretso ka na doon sa download. At saka, tuloy-tuloy na yan. At ang bilis lang ka, guys. Kasi pag send mo pa lang na mag-send ka ng pera doon sa Pilipinas, agad-agad ando na sa Pilipinas yan. Kung mag-send kayo, darating na yan sa Pilipinas, so wala nang kuskus balungos, no? Ilagay mo lang yung bank account mo kung saan ka ba ng bansa ngayon para i-ano mo lang siya dyan, i-connect. So, ang laki talaga na exchange rate ka, guys. Yun ang napansin ko. Mas very good pala to kasi nga, malaki ang exchange rate, maliit pa yung transfer fee, at saka kung new user ka pa, dalawang transfer, libre. Wala ka nang alahanin ka, guys. So, kung ako pa sa inyo, lumipat na kayo, gamit na kayo ng TransferGo kasi po, walang kuskus balong. Sino ang ginagamit ko ngayon? Kaya nagpag-send ako ng pera ko sa ate ko, sabi niya, uy, Oliver, malaki ang, ngayon yung nabigay mo, kahit same amount, same na sa euro ba to Pinas, no? Si ate kasi, because I only use now TransferGo at malaki ang exchange rate. So, mayroon pang mga bungkig-bungkig na pang pamasahe pa ng ate ko, pambili pa na ano, di ba? So, matanggap agad sa pera sa ate ko, kaya gamit na niya ngayon sa hospital. Sabi niya, thank you kasi andito na yung pera, gamit na namin, bili na pagkain niya, bili ng mga prutas. Kasi nga, pag magbantay ka ng hospital, gutom din, no? At saka very tired. Kaya, thank you TransferGo kasi po, nagamit nyo to. At very trusted pala sa pilot. Or pilot ba yan? Very trusted. Meron silang 4.7 rating. Parang 10 years na sila sa industriya. Sa entertainment. So, parang very trusted talaga ang TransferGo. So, gamitin mo na. Hi! Uy, may tubig pa dito. Uminom kasi ako ng tubig. So, ngayon po, meron tayong gagawin, no? Oo. Yung mga, mga naipon na mga centavos. Opo, yung mga tip natin galing sa work, sa hotel, at saka mga nakita ko ng mga centavos dyan sa daan, pinupulot ko po iyan. Oo. Kahit sabihin nila, oh, bakit mo pinupulot yung Oliver niya? Centavos naman yan. Hindi po mangyayari ang 1 euro kapag walang 20 cents. Ayan, no? Kaya kapag makita ko ng mga centavos dyan sa daan, kahit dito sa, dyan sa labas, pero kapag sa bahay, makita ko ng centavos, for example, sa living room, hindi ko po kinukuha. Kasi po, hindi yan sa akin. Kinabos man yan. Pero kapag nasa labas, nasa daan, kasi normally makakita talaga tayo, no? Kinukuha ko yan. At saka yung mga sukli. Diba? But this time, itong kukunin ko po, wait lang, ay, ano po siya? Ito po ang mga tip na nalikom natin for 1 year, okay? Nalikom natin, kailan ba ako dumating dito galing sa Pinas? February. So, from February till now. So, mayroong 50 euro dito. Kasi po, bakit siya nabuo? Kasi meron kami mga guest dito na nagbayad ng mga cash. Normally kasi credit card or card. Minsan kasi may cash. Tsaka si Busko to, magpa-change siya ng 50 euro. Na mga, kaya nabuo siya. Ayan, so may 100 euro na po ako dito. Ang gagawin po natin ngayon ay Ipon Challenge. Yes po. Kasi po, today, dito sa Germany ay Weltspartag. Kung ano po yan? Google mo tayo. Ano siya? World
Anong SPAR? World Savings Day? Parang ganun, no? Kasi po, dito sa Germany, mga bangko, or I think, Welt is world, I think, Europe, no? Or baka sa USA, sa atin, hindi ko lang alam. But dito sa Germany, meron siyang once a year dito sa mga bangko dito, kahit saang bangko ka man, pwede ka pumunta doon at ipa-change mo yung mga pera mo. For example, uy, suntag. Meron pa ko ditong, ito. For example, ito 2 cents. Ito. Ipa-change mo siya sa bangko para mabuo. So, bibilangin yan doon. Si boss naman, ay tapos na siya. Meron na siya. Ano na lang, pupunta na kami ngayon, maya sa bangko para ipa-change to. Ito yung mga, natin. So, itong 100 euro, kasalin na to siya kasi nabuo na siya, no? Kasalin na to siya sa aking naipon challenge. So, meron na tayong 100 euro na papel. So, dito lang siya. Hindi ko to dadalhin sa bangko kasi buo na siya. So, ito naman, ang ating mga, ayan, mga maliliit, mga coins. So, ito yung dadalhin natin sa bangko. Good thing, no? Kapag pupunta ka po doon sa bangko nila, pagkatapos mo magpalit ng mga ito, papalitan mo siya. I think nakita nyo po to sa vlog ko. I think, not last year, but 2 years ago. Napanood nyo po iyan, no? So, ito yung mga mga bata, hindi lang mga bata, kahit tayo, no, na meron tayong mga pera na mga naipon natin. Ito sa akin naman, ano to talaga to, mga tip ko, galing sa work. At sila boss naman, mga sisilyo nila kapag mag-travel, magbili-bili, may mga maliliit na pera, kaya hindi nila tinatapon, iniipon nila sa isang box. Kaya dumami at dumami siya. And, good thing pala, sorry na, interrupt ako. Kapupunta ka ng bangko, papalitan to. And then after na mapalitan to, kasi bibilangin man to, no, kung magkano may machine doon. Bibigyan kanila ng mga goodies. For example, mga chocolates, candies, and then stuffed toys, or mga ano-ano pa. Last 2 years ago, meron akong stuffed toys, pero dinala ko doon sa Pilipinas. At saka meron ako doon coin na box na mukhang, mukhang pig rin. So, ito naman, ito ang dadalhin ko sa amin. So, kasama natin si boss. Yan siya. Hashing. Tumawag siya kay boss ko to, kasi boss ko to na CR, hinanap niya. Galing kasi siya sa office niya. At ngayon, mag-prepare lang ako, magsuot lang ako ng magsapatos, yeah, para makapunta na kami ng bangko ngayon. Okay? Excited ako, and I will show you later, no, guys? Hi, boy! We will get money from the bank, no? No, we bring. We will get. No. Still. Still, yes. So, ayan. Drive na po kami at dalang-dala ko na po talaga yung akin. Kay boss naman ay dala niya din sa kanya. Nasa yun? Sa botilya ng Nescafe. Doon niya nilagay. Punong-puno yung sa kanila, guys. Parang feeling ko, abot yun na 100 euro yun sa kanila. Tignan niyo po yung autumn ng Germany. Indian summer. Do you know what is Indian summer? I saw Indian summer in USA. Oh, look. That's Indian summer. Indian summer, German version. Germany version. Tingnan niyo po yan, oh. Maganda yan. Uy, ala, tingnan niyo po, oh. Super, yellow. Look there. Wow, yellow. Yellow. Wir machen nachher spezielle Fotos. Yeah, wir machen Fotos. Wow. Yellow na talaga dito sa Germany man ka, guys. I want it too. Where you going? Ay, si bus ka, guys. Wala, mainit pa. Oh, pupunta siya sa Red Cross. Mga gamit niya yan. Ang dami. Pang-apat na niya po yan ka, guys. Yung 3 ay puno yan. Hindi masyadong puno. Ilalagay niya dito tayo sa labas ng Red Cross. Ilalagay niya dyan kasi po yan. Pwede siyang gamitin ng mga tao na kung sino pang gagamit niyan. I-donate kasi yan ng Red Cross. Diba yan? Kita si boss. I-donate po yan ng Red Cross na sa mga tao na nangailangan ng mga damit. Opo. At saka pang-apat na sako na po yun nung nakaraan, mga jacket na super kapal na
Sabi niya kasi hindi na niya magagamit. Super dami daw talaga yung gamit. Kaya binibigay na lang niya. Nagtatapon na sila ng mga damit na hindi na ginagamit. Sabi niya para daw mapakinabangan pa ng ibang tao. Yan ang ginagawa nila boss. Yun, tinatapon niya dyan dito. Hindi yan tinatapon. Nilalagay niya dyan sa may container na merong Kleider container. Kleider container, it means mga clothes. Ayan o. Yan ang container na yan. Sa labas yan ng Red Cross. And yung Red Cross naman, magbigay yan sila. I-donate nila to the people na nangailangan ng damit. Oh, look right over there. Lalong-lalo na sa mga gera, nabahaan. The people all are sick and want to go to the doctor. Yan, clinic po yan. Siya po yung But clinic. rooms are full. Diyan din ako dati. So they stay in the outside. Yeah, clinic yun ang Badlas. Diyan din ako minsan magpapacheck up. Yung tingnan niyo po, ano ba yan? Cherry blossom. But now, see now. Ang cherry blossom na yan, oh. Ito din, cherry blossom din yan, oh. Yung iba, green-green pa, but yung ibang mga dahon ay nag-yellow na siya, no? But mostly ngayon, yellow na talaga. Diyan yung spark kasi. Diyan yung harapan natin, yan yung bangko. Hi ka guys, so dalawang bangko na po ang napuntahan namin. Yung una, yung Spark Casa. So ang binigay po sa amin na sa Spark Casa po ay ito at saka wait lang kasi meron akong bread dito sa harapan ko. Bumili kasi kami ng bread dyan sa Chef's Backstuben. Binigyan din kami ng wait lang, saan ba yun? Itong dalawang stuffed toys ng ayan, nakalagay pa talaga yung sign ng Sparkase, yung red. Ayan. It means sa Sparkase kayo na bangko. Dalawa siya. Bakit naging dalawa to? Sabi kasi ni Uwe ba? That's them. Sabi kasi ni Uwe na, so pwede ba kami maghingi ng stuffed toys para sa kanya kasi isisend niya to sa pamilya niya sa Pilipinas. To sabi ng babae, ay, una kasi, sabi kasi ng babae, may nakita ka na ba na gusto mong hingiin? May nakita ka na ba? Siya mismo yung nagtanong talaga kasi ano siya, free kasi yan siya, no? Sabi ko, no, mayroong mga ganun, mga thermos, mga tumbler. Sabi ko, hindi ko magamit yung mga tumbler kasi may tumbler ko sa bahay. Isisend ko nga yung iba dun sa Pilipinas, diba? So, nakaya kasi pag mag-tumbler na, hindi naman ako Sparkase, ibang si boss kasi may Sparkase, no? Iba kasi yung bangko ko. So nakita ko stuffed toys, mahilig kasi yung stuffed toys yung mga ang ate ko, grabe. So sabi ko, ay ito na lang yung Eichhornchen or squirrel. Sabi naman ang babae sa akin na, ilan pala ang kapatid mo sa Pilipinas? Sabi ko, dalawa. No? Sabi ko, may dalawa ako sis kapatid. So sabi niya, okay, so binigyan akong dalawa. Sabi ni boss, tama lang yung sinabi mo na dalawa lang na sinabi mo na kapatid. Kasi kapag sabihin mo na marami kayo, baka madaming ibibigay sa'yo. Nakakahiya din naman. Kaya perfect daw na dalawa lang. Kasi nakahiya naman talaga. No? Baka sabihin na abuso naman itong batang to. No? So yan, ilagay natin dyan. At saka meron din sila dito na figurine na lagyan ng coins. Ito i-open ko po. Pakita ko po sa inyo. Ayan siya ka guys. Here. Ito po. Sparkase pa rin. Wow. Lagay ng pera mo dyan. Ayan, di ba? Tapos may susi sa ilalim. Para hindi mo siya, para mabuksan mo yan kung magkano na, di ba? And meron din, and then after that, yung pera, sinesend yan sa konto or sa bank account nila boss, kanila man yun. And ngayon, ipakita ko naman yung sa akin naman, doon sa bangko ko, which is here. Ito naman, isa lang kinuha ko kasi kunti lang naman doon yung sa bangko kasi parang, ano doon, parang wala masyadong tao. Wala yung very lonely is the night sa kanila, lonely is the day. So, isa ang kinuha ko. Sabi ni boss ba, pwede bang magkuha yung kasama ko na yung stuff? So, sure. So, kumuha ko ng isa. Dalawahin ko na sana para fair, but ano na lang. Tapos binagyan din kami ng pen. Ayan, dalawang pens. And sa konto, sa amin naman kasi, doon sa, kung saan ako na bangko, iba yung doon kasi wala sila nung money counter, yung machine ba na ilagay.
Unlike sa Sparkle Syllabus, may money counter din sila, yung pinselyo, mga coins. At saka, sabi niya, isasend lang yan sa bangko. Kinuha lang nila yung mga coins ko, isasend nila sa bangko ko. Yan, I mean, ano tawag niya, i-overvisong ba? Yung ganun, na transfer. Let's talk later. Oh. Yeah, bring that. Nimm die mit. Nee, ich kann das nicht. So, back to kwento po tayo, no? So, ang sa akin, kasi walang money changer doon sa bangko ko, kung saan ako. So, isasend na lang nila sa akin through bank ko din. Ay, sabi nila this week, no? Kasi dadalhin pa nila yan sa main office nila or main bank nila. Unlike doon kinabus ba na pagpunta mo doon, merong money changer, money changer, may noon, yung money counter money, you choose. So, ngayon, agad, i-send na sa kanila, i-transfer na sa akin. Ganun talaga sa akin, guys. I think nung pumunta din kami noon, ganun din. Lalo na yung pumunta kami doon, guys, nung last 2 years ago, na pumunta kami, sumama ako sa kanila. Maraming coins sila noon that time. Kasi super dami, kasi po, may bank, ano pa sila that time. Meron pa silang yung isang hotel pa at saka yung cinema. So marami talagang mga sinsilyo. Super dami. Bigat talaga, guys. Ba't ngayon, konti na lang. Sabi pa ni boss, oh. Yung sa kasama ko, yung mga coins niya, galing yan sa mga tip niya. So meron akong 100 euro, diba? Pinapakita ko sa inyo doon yung tip ko din, and then plus yung ito. Welcome to Badla Aspe. Is this Badla Aspe? No. No. Berlin Mitte. Berlin Mitte. Dito na tayo sa Berlin. Charot lang. Joke lang. Ang ganda lang, ang ganda ng araw. Oh, may araw today. Today is sunny day, no? No rain, just sun. Wow! Tingnan nyo po, oh. Tingnan nyo po langit. Very makulay. At yung ano, wow! Makita talaga center of attraction talaga yung ano, oh. Center of attraction. Yung yan. No? Uwe? Was? That's a center of attraction. Yeah. Look, oh. Center of attraction. Look, wow! Tingnan niyo po ka, guys. Where are we going? Ganda, no? I want to make some photos in the center of attraction. Okay. Please make. Niyo po, no? Ang laki, ang ganda. Wow. Why you always looking like that? Hi! Andito na po kami sa bahay. Bitbit ko na po. Subos naman, bitbit na naman siya sa ano niya dadalhin. So, nagbili din kami ng bread para mag-breakfast na lang din po kami. But alas 12 na po dito ng noon. Uy, nandito pala si Andy. Alas 12 dito po. Breakfast pa namin yan. Yan si Andy, oh. Hi! Where are you? Andy! Yan, oh. Hi! Continuation po to sa vlog natin kasi po may dumating dito na box po. Ayan na po, mag-open na po tayo dito. Nag-order kasi ako online kasi may Filipino group dito sa Germany, no? Na kung gusto mo siya na bumili ng mga pagkain, mga products na namimiss mo, na mga pagkain sa Pilipinas, lahat-lahat. Pero dito niluluto sa Germany. May tinatawag dito na Filipino Changge. Yan. Tapos itong na-order ko, in-orderan ko talaga ito palagi, ulam at saka kakanin. So dalawa to siya kasi dalawang seller ang aking taon nito, in-orderan kasi help din natin sa mga kababayan natin dito sa Germany, di ba? Makabayan natin, tinutulungan natin sila na makabenta sila, kaya tayo nag-order. At saka, hindi lang talaga as in tulong lang siya. Kasi din po, masarap din ang niluluto nila. Kaya hindi ka din po magsisisi. Wait lang. Ang unang in-order ko pala, itong box na to kay Ate Mary. Yes, kay Ate Mary na yung naalala niyo po dati ka guys nga, nag-order ako ng kakanin sa kanya na may Biko Obe, yung para kay Harvey, at saka yung mga suman. Ito siya, so nag-order ulit ako, kasi parang nag-crave ako,
Kasi kapag ganito ang panahon, no, grabe yung magkikrib tayo guys, oy. Sa dito sa bahay, hindi tayo masyado makalabas-labas. Kaya ang gagawin natin kain. Pwede man talaga ako kakain talaga as in, no? Kasi kailangan din natin mag-control. Hala, may libre. Po, ito ay ube biko. Kasi po si Harvey ay nag-order ng ube biko. So, dalawa ang malamig-lamig pa, oh. Dalawa ang in-order ko kasi sabi ni Harvey, masarap ang ube biko nila. Kaya gusto ko din mag-try. Si Harvey din nag-order din ito. Kaya ka-Harvey to, isa. Tapos, itong isa din, ito yung sa akin. Isa-isa kami ni Harvey kasi gusto ko din mag-try. Kasi nung bumili si Harvey, hindi ako nakapag-try that time kasi nga, masarap pala ang biko kapag medyo mainit-init din. Iinitin natin. So, super lamig, oh. Malamig din ang panahon. At nag-order din ako nito. Tawag nito yung sa ating kagas ba yung puto na may bukayo? Di ba sa atin yung putong kahoy? Yung kamuting kahoy, di ba, na gawing puto? Wow, ang bango. Ang bango, uy. Wala. Tapos may ano pa, sauce. Yung parang gravy-gravy yung mga sausawan nito, no? I cannot wait to eat this. Pila. Ilan kaya ito? 2, 4, 6, 8. 8 pieces. I think nasa 12 euro to. But worth it, oh. Ang bango man. I cannot wait to try. I-try na ito isa ngayon. But open ko na ito lahat. At saka ang bilo-bilo, di ba, naalala nyo po, nung nag-order ko ng bilo-bilo na natapon ko lang kasi po napanis siya. Natapon, oh. Hala, natapon. Hindi masyado na ano. Ano natin, kung panis ba siya. I-try, ano talaga natin, simhutin. Ay, this time, hindi panis. Congrats, Ate Mary. Na ano pa? Wait lang, B. Kasi na ano yun na. Walang sarap. Natapon yung sauce. Hala, Ate Mary. This time, hindi po siya panis, ha? Hindi po siya panis, so mabayaran talaga natin. Kasi dati, sabi niya, hindi ko na daw babayaran yun kasi po napanis siya. Saka hindi ko siya kinain talaga. Tinapon ko talaga yun kasi baka magkasakit tayo ng tiyan natin, no, alagaan natin. Yun yung in-order ko. Tapos may libre pa siya binigay ulit sa akin. Salamat, Ate Mary. Hindi ko pa nabayaran to sila. Ang dalawa ka, guys. Itong in-order ko. Wait lang. Mag-call ako kay Harvey while nag-ano tayo. Yan. So, ito naman, ito yung in-order ko kay Mary Chloe. Yes, Mary Chloe naman yun siya. Hindi ko rin ito nabayaran kasi alam naman nila sa, no? Wait lang. Hello? Hello? Ayun si Harvey, oh. Harvey? Uy, Harvey? asa ka? Nasa balay. Yung ano, yung biko, andito na. La, naanang Biko. O, tama-tama. Asa naman si Hap? Akong tawagon si Hawi. O, kuha lang dire, hapita. O, basig. Pwede pa na ugma? Dili pa madaot? Di ba ni madaot ang biko? Siguro kay i-ref raman po ni. Okay, lami na ba sa mabiko? Ay kanang mainit. Oh, mas Harvey ka guys, oh. Nag-unboxing ko. Mas Harvey, oh. Naburlogs ko. May ano siya, may binigay din siya ng mga libre, mga pan. Ihatag na ko si Muha. Ibigay ko sa'yo. Uy, para ni Rajud na kasi ikaw man ang valued customer. Dili, uy, bigay ko to sa'yo. Para matry mo. Ugan kitang gi-order na pod. Akong gi-order kay katong OBB ko, tapos tong puto-puto, og bilo-bilo. Mga kag bilo-bilo, gusto ka? Tunga ta. Gusto nang bilo-bilo. Kana binignit, lami kayo. Maupagay pag-amot, nakakaunod ay ka. Gi-unboxing naman ako kung lagi talawan na. Frozen pa man. O, kuan na siya kanang tugnaw-tugnaw kay tugnaw man gud siya, di ba? Kuan pa siya marag bugna-bugnaw di ay tugnaw may noon. Uy, Gusto ka hati ta? bilo-bilo? Gusto ka mo try? Ako lang ihatag. Ipatry na ako sa mga.
Sure ka? Basi gamay ra. Dagadagan man eh, na gadayat ba ko no. Na. Ipatay na ko si kay lami kaayo. Sige, binignit na. Binignit gani. So, yun po si Harvey. Na ano na namin na, ay, na ano yung chikahan namin. So, this time, yung kay Ate Mary Chloe naman. Ito ay, hindi to kakanin ko, hindi pagkain, ulam. Kasi, ay, nako. I deserve this. Bayad to. Alam nyo tong in-order ko nito ka, guys, yung pambayad nito. Yun yung binayad sa akin ng ano, meron akong, di ba, nag-promote ako ng vacuum cleaner. May bayad man yun sa akin. Eh, sabi ko, gusto ko na magbili ng pagkain. Initin ko na lang siya. Kasi ngayon, parang ayoko masyadong magluto-lutuin kagad. Kasi busy ako ba? Wala masyadong time. No? Kaya initin, pas mabilisan sila. Boss, kasi alam nila kung anong kinakain nila at mabilisan din. Alam mo naman tayo, nag-crave tayo ng mga pagkaing Pinoy, di ba? So, hala, ano, tama yun ang sabi ni Ate Mary Chloe ba? Sabi niya, Oliver, magbigay ako sa iyo ng chicharon. Kahit hindi ka nag-order, ibibigay ko pa rin sa iyo yung chicharon daw para matry ko daw ang chicharon. Sabi pa niya, para daw mag-untol-untol daw ako sa kalami. Para mag-order ako ulit. So, pangalawang order ko na to sa kanya. Di ko lang alam ko na-remember pa niya, but pangalawang order ko na to sa kanya. Hala, dalawang chicharon talaga. Hala, oy. Hala. Dalawang chicharon. I-chat ko si Harvey kung gusto niya ng chicharon, bigyan natin siya kasi kung hindi, wala tayong magawa. Pero sila boss, kumakain din ito minsan. Yung dati nung nag-order ko ng chicharon, hala, ate, salamat kaayo, Ate Mary Chloe, uy, kabuutan, good, uy. At ito na, ito pala ang listahan na babayaran. Uy, ginoo ko. Ay. Yung chicharon pala ay babay. Buang manisi ko ano eh. Anyway, nawawmali ko. Naano ko pala nawawmali talaga ako ka guys. Bakit? Akala yung chicharon libre. Hindi ko to inorder yung chicharon, dalawa talaga binigay niya. Nakita ko na lang dito sa babayaran. Chicharon, 5 euro and 50 centavos. 50 cent. Chicharon na may laman, 5 euro and 50 cent. Hala, hindi pala yung libre. I-chat ko si Harvey kung gusto niyang kumain ng chicharon para siya magbayad sa isa. Akala ko libre. Hindi ko naman talaga in-order ang chicharon, but sige na lang. Kasi andito na to. Alangan naman, ibalik pa natin to. 5 euro din siya, no? Ito talaga si Mary, no? Sabi ko talaga sa'yo, Day. Sabi ko, hindi ako nag-order. Ay, nako. So, anyway, ito na yung in-order natin. Hala, ang mahal pala ng mga in-order ko, oy. Pero sige na lang. Hala, kamahal eh, no? Pero, sige lang, kasi nga, help naman natin sa kababayan natin, no? So, ito yung, ano ba in-order ko? In-order ako dito na pusit adobo, chorizo. Ayan, ito may chorizo. Ayan, na-miss ko na chorizo ka, guys. At tiil sa manok na adobo at saka paksiw. Alumahan, ha? Paksiw na, yung isdang paksiw. Oh, amoy na isda. Hala. Ito ang paksiw na isda, oh, kasi, oh, amoy ko talaga. At saka ito ang pusit. Pusit na adobo. At ito naman, hindi ko lang bubuksan ka, guys, ha? Ito naman ang tiil sa manok. O, diba? Ala, kasi po, favorite ko din ang tiil sa manok. Lalo na kapag i-adobo siya. Nako, maubos talaga ang baho, no? At itong chicharon, tanungin ko pa si Harvey kung gusto niya na chicharon din, no? Ate Mary, sinasabi ko sa'yo, Day. So, buti na, mayroon talaga siyang box na ganito kasi pang palamig, no? Para hindi masira. So, ito, babayaran natin to lahat. At saka, may ano pa, mag-plus pa pala ako ng delivery. 6.99 pala ang delivery nito. So, Ate Mary Chloe, masarap talaga siya magluto din guys. Kasi pangalawang beses ko na tong
na-order sa kanya. Thank you so much po guys sa panonood nyo po. And I cannot wait to try all of these, no? Na pagkain, ito mga ulam. Ito naman kay ate, Mary din pangalan niya. Ito isa, Mary Chloe. Yung isa, Mary din. Wala, mga Mary kayo, ha? So, try ko na to lahat. Sa kanya, kakanin, para maano ba, para ito sa May Chloe ba? Mary Chloe. Meron siya makakanin din. But, I decided na pagkain lang in-order ko sa kanya. Kasi yung isa, kakanin para mahati ba, para dalawa ang matulungan natin, di ba ka guys? So, thank you ka guys sa panonood nyo po. Please don't forget to like, share, and subscribe. This has been Oliver Cagas, and then, cheers!